isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang harding, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa harding ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Isang mapagpala, mapayapa, magandang umaga sa lahat ng ating mga tapat na tagapakinig, taga-subaybay, Pilipinas at sa bawat sulok ng mundo, kung saan man kayo nakatune in ngayon sa pamamagitan ng airwaves at live streaming. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eman Aquino, na bumabati sa inyo ng welcome sa ating hardin ng panalangin. Kamusta po ang gising natin, mga mahal kong ka-HNP? Alam ko, bago ka pa man dumilat, baka pumasok na agad sa isip mo yung mga bayarin, yung trabaho, o yung mga uncertainty sa buhay. But isipin po natin, mayroon tayong Diyos. Huminga po tayo ng malalim, hinga ng malalim ka HNP bago natin harapin ang mundo ngayong araw na ito. Let us remind ourselves of this beautiful truth. No matter how heavy yesterday was, and no matter how uncertain today seems,
We are here, we are breathing, and God is not yet done with us. Ang gandang katotohanan, naalalahanin natin yan ngayon. Kaya nga lagi nating sinasabi dito sa HNP, laging tandaan, every gising is a blessing. Ngayong umaga po, tayo ay nasa day 3 ng ating serye at ang tema natin ngayon ay Breaking Through the Barrier of Worry. Paggiba sa pader ng pag-aalala o anxiety, no, ang ating pag-uusapan. At ang ating text ngayon ay matatagpuan sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Aklat ng Filipos, Kapitulo 4, talatang 6 hanggang 7. Sabi po rito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, ihingi ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Mga ka-HNP, para mas lalo nating ma-appreciate itong ating text ngayong umaga, tingnan natin yung background nito nung panahon ni Apostol Pablo. Alam niyo po ba kung nasaan si Apostol Pablo nung isulat niya ang letter na ito sa mga taga-Filipos? Ano? Yan po yung ating nakikita. And iniisip natin, saan nga ba si Pablo nung sinusulat niya ito? Hindi siya nagre-relax sa beach resort, no? Wala siya sa beach resort o hindi siya nabubuhay ng komportableng buhay nung panahong yon nung sinulat niya ito. He was in a Roman prison, nakakulong siya, nakakadena, at hinaharap niya ang banta ng sentensyang kamatayan sa kanya. Now, ang Filipos o Philippians o Philippi ay isang Roman colony. Sakop sila ng Roman Empire. At ang mga mananampalataya na naninirahan doon ay kasalukuyang nakakaranas din ng matinding pag-uusig at kahirapan. Hindi man sila nakakulong katulad ni Pablo, pero hirap ang buhay. In short, Paul and the Philippians had every earthly reason to be anxious. No, talagang kung titingnan mo pa lang yung kanilang kalagayan at iisipin mo mabuti, may dahilan para mag-alala. No? Pero may sapat din talaga nga silang dahilan. Kung titingnan nga natin yung kanilang kalagayan, pwede silang mag-overthink o kaya ay kakabahan na sila sa mangyayari sa buhay nila sa kinabukasan. Pero nakakasurpresa sa atin, no? Sa gitna ng kalagayang ito ni Pablo, sa loob ng madilim at medyo siguro isipin natin na hindi naman malinis, no? Yung kulungan kung saan siya naroon. Sinulat ni Pablo itong mga pangungusap na to. Sabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Grabe, paano niya nagawa yun? Yun ang tanong natin. Nasa kalagayan siyang gano'n. Di katulad natin ngayon. Malaya naman tayo, pero ang dami pa rin nating mga pinag-aalala sa buhay. Nag-overthink pa rin tayo, di ba? Pero lalo na siguro kung nasa kalagayan tayo ni Pablo, paano natin sasabihin tong huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, doon sa mga pamilya o kamag-anak o kapatiran. Paano kaya nagawa ni Pablo ito? Dito papasok yung ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Si Pablo po,
hindi niya po tiningnan ang kanyang sitwasyon gamit ang human eyes, no, yung kanyang mata. Tiningnan niya ito gamit ang mga mata ng pananampalataya. Yan. Paningin ng ating mga puso, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Meron pong mata ng pananampalataya. Kung minsan kasi akala lang natin itong physical nating mata ang nakakakita. Na-discover ni Pablo yung ultimate secret ng buhay, kung paano ipagpalit ang ating worry para sa worship, tulad ng sinasabi natin kahapon. Now, let's be honest, mga ka-HNP. Napakadali lang pong sabihin ng, huwag kang mag-alala, okay lang yan, di ba? Tayo madalas, ganyan ang ating sinasabi, mabilis lang nating kino-quote ang verse, no, sa Bible. Pero kapag nandyan na ang anxiety sa harapan at overthinking, tila ba may mga dambuhalang pader na humaharang na sa ating pananaw, di po ba? Ang sabi nga, our minds become a factory of quote-unquote what if, worst case scenarios. No? Yung mga what if natin sa buhay, ang dami niyan . Halimbawa, what if hindi magkasya ang sweldo ko? Yan. Doon sa mga medyo umiiyak, no, dahil grabe, ang liit ng sweldo ko, tapos ang dami kong iniisip na bayarin. Paano kaya ito? Ganun kaagad ang takbo ng isip ng marami. O kaya naman, what if hindi ako pumasa? O may examination sa school, o kaya nag-a-apply ng trabaho, may interview, may exam. Iniisip na kaagad, no? Nauuna agad ang isip natin, paano kung hindi kaya ako pumasa? What if hindi ako pumasa? Wow, grabe ang isip talaga natin. Ano? O kaya din, meron din sa atin ay, what if magkasakit ako? Wala pa yung sakit pero nasa isip mo na, may karamdaman ka na. Nauunahan, no? Nag-overthink tayo. Pero malinaw sa salita ng Diyos, pinapaalala sa atin that prayer is our most powerful weapon against overthinking. Malinaw po ito . Nakikita natin dito sa salita ng Diyos. Kapag tayo ay nag-aalala, para nating kinakausap ang ating sarili tungkol sa laki ng ating problema. Paulit-ulit yan, parang sirang plaka. Alam niyo ba yung sirang plaka nung araw? May mga plaka pa kasi pagka medyo may problema yung plaka, pabalik-balik lang. O sa panahon natin siguro, cellphone natin na naglo-load tayo ng unli call. Pero minsan unli putol din . Paulit-ulit, walang tigil na kinakausap mo yung sarili mo tungkol sa laki ng iyong problema. But when we pray, we are talking to the Almighty God about our problems. Nililipat natin ang focus natin mula sa bagyo patungo sa tagapagpatahimik ng bagyo. Yan, ang ating Diyos. Siya ang nagpapahinto niyan. And notice the formula dito kay HNP, sa salita ng Diyos sa Philippians. Sabi ni Pablo, ang gagawin natin ay pananalangin may pasasalamat. Pananalangin may pasasalamat. Alam nyo ba na ang true worship, yung true worship nangyayari lang yan when you thank God for who He is, even before you see the answer to your prayer. Kahit hindi mo pa nakita o nakikita ang iyong mga pinagpe-pray, natututo kang magpasalamat muna sa lahat ng mga kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. At ang pangako niya sa atin dito, pag ginawa natin ito, ay ipagkakaloob niya yung isang kapayapaang hindi kayang maunawaan ng tao. Grabe, it transcends human understanding, na magsisilbing gwardya o sentinel ng ating puso at isip. Ganyan ho yung ginagawa ng Diyos sa atin. Nagiging payapa tayo sa kalooban natin, sa isipan natin, natatanggal, nagigiba yung pader ng pag-aalala. Naalala ko tuloy yung aking kaibigan na isang structural engineer, tago natin sa pangalang Marco. Itong si Marco, nung teenager pa lamang daw siya noon, nakaranas siya ng severe anxiety. Palagi daw po siyang takot sa kinabukasan o sa bukas na mangyayari. Takot na bumagsak ang kanilang pamilya dahil sa kahirapan. Yung kanyang lolo na isang mangingisda at matatag na
mananampalataya ng Panginoon. No? Sa kanyang pananampalataya ay talaga namang lumago na si Lolo at napansin niya yung matinding takot nga ni Marco. Now, sabi ng kwento niya, isang araw, dinala daw siya ng lolo niya sa ilalim ng isang napakalaking puno ng mangga. Tinuro ng lolo ang isang maliit na pugad ng ibon na nakasabit sa dulo ng isang manipis na sanga. Noong gabing yon, may dumarating na malakas na bagyo, signal number 2. So natakot si Marco para sa ibon. Sabi niya, Lolo, panigurado, malalaglag ang pugad na yan, mawawasak sila. Kinabukasan, pagkatapos ng bagyo, lumabas sila. Laking gulat ni Marco dahil ang pugad ay nandoon pa rin, ligtas. At ang mga maliit na ibon ay masayang umaawit, di ba? Narinig niyo na ba ang ibon umaawit? Ang sabi po ng kanyang lolo, Marco, mga ibon, hindi nila kayang patigilin ang bagyo. Pero bago dumating ang ulan, hinabi nila ang pugad gamit ang mga maliliit na sanga at pinatibay ito ng putik sa mismong sanga ng puno. Ang ibon hindi umaasa sa sarili niyang lakas. Nakakapit siya sa lakas ng puno. Mga ka-HNP, si Marco ay natuto. Ang anxiety ay parang bagyo. Hindi natin kontrolado ang takbo ng mundo, pero ang panalangin ay parang nagtatahi o naghahabi ng ating buhay sa matibay na puno. Walang iba kundi ang ating Panginoon. At noong nga naging engineer na itong si Marco, tuwing makakaramdam siya o nakararamdam siya ng overthinking, humihinto siya agad at nagpapasalamat sa Diyos. At naaalala niya na siya ay nakakapit sa isang mas malaki sa anumang bagyo. Ganda nung kanyang natutunan. Kaya ngayong umaga ito yung aking pwedeng imungkahi sa inyo na gagawin natin sa araw na ito. Number 1, para yung pader ng pag-aalala ay ating magigiba o talagang magbe-breakthrough tayo. Number 1, i-pause at i-acknowledge. Anong ibig sabihin nito? Kapag nagsisimula ng mag-overthink, katulad ni Marco, huminto tayo sandali. Aminin mo na hindi mo kaya. Sabihin mo kay Lord, Lord, I am anxious right now and I need you. Simpleng prayer, pero malaking bagay yan na naririnig ng Diyos. Number 2, gawin natin yung sinasabing 3 Thanksgiving rule. Anong 3 Thanksgiving rule? Bago ka magsalita ng iyong request o ng iyong prayer request, ilista mo muna o maglista o mag-isip ka kung ano yung 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa Diyos ngayon. Okay? So mauna muna kung ano yung mga ipinagpapasalamat. Number 3, ipagpalit natin ang senaryo. Sa halip na ang tanong natin ay paano kung magkamali ako, paano kung hindi ako pumasa sa exam, paano kung magkasakit ako, palitan mo yung mga tanong na yan ng sasamahan ako ng Diyos anuman ang mangyayari. Naku, napakaganda hong deklarasyon yan ng pananampalataya. So, i-pause at i-acknowledge yung overthinking. Sabihin mo, kailangan mo si Lord. And then, 3 Thanksgiving rule. Ibig sabihin, mag-isip ka muna o ilista mo yung mga pasasalamat mo sa Diyos ngayon bago ka mag-pray. And then, ipagpalit mo yung scenario, yung mga negatibong tanong, palitan mo ng mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Ipagpalit natin ang ating worry para sa worship. Ako muli ang inyong hardinero na nagpapaalala sa inyo sa hardin ng panalangin. Bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat. Pero pinili mo akong pagtiwalaan, O Diyos, sa mga gawain mo. Ako'y ginamit sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod sa'yo.
pagkatiwalaan mo, O Diyos. Sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ko upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok, ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap, ikaw ang gabay, ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok, ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap, ikaw ang gabay, ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Kayo ay nananatiling nakikinig dito sa Himpilang DXAS Radyo Komunidad ng FEBC Philippines. Dito ang inyong mga kahilingan ay dinadala natin sa presensya ng ating Diyos. Tayo po ay sama-samang manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, makapangyarihan ka po sa lahat. Lumalapit po kami sa iyo nang may pusong puno ng pasasalamat. Salamat dahil ikaw ang Diyos na mas malaki kaysa sa aming mga takot at pag-aalala. Panginoon, sa umaga pong ito, espesyal naming inilalagay sa iyong paanan ng bawat kabataang Pilipino, ang aming next gen. Lord, ikaw ang nakakakita sa mga lihim na struggle sa kanilang puso at isipan. Sa gitna ng ingay ng social media at kasama pa ang pressure sa paaralan at mga problema sa pamilya at ng kalituhan sa kanilang pagkakakilanlan, marami sa kanila ang nilalamon ng anxiety, overthinking at depresyon. Gumuho nawa ang mga pader na ito, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Ipinapanalangin po namin na maranasan nila ang iyong kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng tao. Ipagkaloob mo po sa kanila ang espiritu ng lakas ng loob, pag-asa at malinaw na kaisipan. Iparanas mo po sa kanila na hindi nila kailangang pasanin ang bukas ng mag-isa dahil ikaw ay kasama nila. Itaas niyo po ang isang henerasyon ng mga kabataan na marunong magbago ng kanilang worry patungong worship.
Gamitin niyo po ang aming mga kabataan para sa iyong kaluwalhatian. Para naman sa darating na panahon, maging mga pinuno sila na may integridad, may takot sa Diyos, at talagang may tunay na pagmamahal sa bayan. Ingatan niyo po ang bawat pamilya ng aming mga ka-HNP ngayong araw, katulad ng Tolentino family. Tinataas ko si Nanay Vicenta, si Tatay Gregorio. Lord, may mga dinaramdam po sila. Pero ikaw pa rin ang Diyos na pinagkakatiwalaan. Yung cracks doon sa paa ni Nanay Vicenta ay dalangin kong patuloy na magkaroon ng kagalingan. Si Sevilla, tulungan mo siyang masustinahan ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Panginoon, ikaw ay Diyos, makapangyarihan at walang imposible po sa iyo. Yung kanyang mga application sa kanyang claims, no, sa iba't ibang mga ahensya ng aming pamahalaan. Katulad ng proseso doon sa DMW, Lord, ang dalangin namin, tulungan niyo po siya, nawa po ay mabilis na ma-release ito. At maging si Susana, yung kanyang bunsong anak, patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. Meron ding pinag-aaral na anak, Lord, tulungan mo po ang bawat isang mga magulang, mga nanay na nagpapaaral sa kanilang mga anak. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Maging si Teofila, kanilang panganay na anak, Lord, na nasa Canada, ikaw pa rin ang Diyos na bumubuhay po sa kanila doon. Ingatan niyo po sila. Dalangin ko rin si Kuya Ador sa kanyang karamdaman. Patuloy mo siyang tulungan makarecover at maalis na yung pilay na nararamdaman pa niya. Gabay mo sa kanyang mga anak, Lord. Dalangin po namin maranasan nila. Panalangin ko rin para kay Angel Vicente sa kanyang work. Dalangin kong pagpalain mo nga po siya. Marami pang benta na mako-close deal niya sa kanyang mga clients. At dalangin ko ang complete recovery ng nanay niya, si Dolly Vicente. Patuloy na pagkaloob niyo po, Panginoon, ng lakas na nanggagaling sa iyo. Karunungan at pag-iingat, provisyon sa kanilang spiritual na kalakasan, O Diyos. Dalangin ko maranasan nila ngayong umaga. Salamat din po sa Del Oro family, si April Niel sa kanyang pagtatrabaho, gabay niyo po, at kay Marichu, patuloy mo silang sasamahan. Si Zion sa kanyang pag-aaral, patuloy na ikaw ang Diyos na magbibigay ng wisdom at sapat na knowledge and understanding, Lord. Dalangin ko rin ang pamilya po nila na makakilala ng lubusan sa iyo, Panginoon. Buksan kanilang mga puso at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasama na rin yung mga classmates po at kaibigan ni Zion. Nilalapit ko rin sa iyo si Ate Baby, pagpalain mo siya ng lakas, ng kanyang tuhod. Panginoon, ikaw pa rin ang Diyos na pinagkakatiwalaan. Hipuin niyo po siya sa mga oras na to, kasama ng kanyang mga apo, si Anvil, si Margot. Ikaw ang nagbibigay ng kagalingan at magandang kondisyon sa bawat isa. Sa mga may sakit ngayong umaga, Lord, iunat niyo ang iyong mapagpalang kamay at nawa patuloy nilang maranasan ang presensya mo sa umaga pong ito sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas, at ang lahat ay magsasabi, Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananal
Jesus na